And ito yung nakita natin sa relationship kanina, guys, na nagkaroon ng mga problema, troubles, no? May mga pagsubok, pero sabi ko nga, yung iba sa inyo magkakabati. Yeah. Magkakabati kayo sa inyong relationship, mga kapiksi. So, pwedeng, and sabi ko, di ba, babawi sa inyo yung person nyo. Babawi ito, and ipaparamdam niya sa iyo kung gaano kanya kamahal, kung gaano siya kasincere sa kanyang nararamdaman towards you. And yung inyong kabuhayan showcase, mga kapiksi, o yung inyong pinagkakakitaan, mararamdaman nyo na mas lalo pa siyang magiging stable, mas lalo pang parang umaangat. Hello guys, hello Leo. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is 4th quarter kapalaran, guys, para ngayong October to December para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Combination, guys, ng positive and negative energy. General reading lang, guys. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Tingnan natin yung mga paparating sa inyo ngayong 4th quarter, guys. And comment down below if nakaka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. So, may mga negative dito, guys, and may mga positive din naman. Okay, so unahin natin yung mga negative na energy. So, unang-una, guys, mag-ingat kayo kasi may mga mapanakit, no? Parang mapanakit na tao na nakapalibot sa inyo. Pwedeng yung iba parang naiinggit sa inyo, or parang may mga tinatanim na sama ng loob sa inyo. Meron silang mga negative assumptions about you, ganyan. Parang hindi maganda yung tingin nila sa inyo. And sometimes, yung mga ganitong tao, nakakagawa sila ng mga hindi magandang bagay dahil sa sobrang galit, sa sobrang inggit. So, mag-ingat, no? Syempre, magdasal. Tapos, humingi ng protection at gabay. And then, kayo din mag-ingat. Make sure na low-key, you know. Palagi kong ina-advise yun, stay low-key para hindi kayo masyadong mainit sa mga mata ng tao. Yung mga show-off, ganyan, di ba? Sometimes sila yung masyadong mainit sa mata ng ibang tao. Kaya, maraming naiinggit or maraming nagagalit sa kanila. So, medyo balansehin nyo na lang. And yun din yung nangyayari kasi sa inyo, guys. Medyo out of balance kayo. So, pag sinabing out of balance, hindi balanse. More often than not, mas matimbang yung negative sa inyo kaysa sa positive, mga kapiksi. And yung reason dito is probably baka hindi nyo rin masyadong na-appreciate yung mga blessings na dumadating sa inyo. That's why puro ang nakikita nyo is more on lack, LACK, yung mga reklamo, ganyan. So, kailangan nyo siyang i-convert into gratitude and appreciation para you stop complaining, para matigil yung mga pagrereklamo nyo. I-convert nyo siya into gratitude. Ibig sabihin, palagi kayo magpasalamat, palagi nyong i-appreciate yung mga blessings na dumadating sa inyo. And kapag nag-shift kayo ng ganyang klaseng attitude, mararamdaman nyo rin yung unti-unting pag-shift ng inyong 3D or ng inyong physical reality. So, unti-unti yan, guys, hindi naman yan biglaan, especially kung marami kayong negative na stories or mga negative na assumptions, guys. Okay? And for some of you guys, no, I'm sensing na meron magsusorry sa inyo, especially pagdating sa relationship, mukhang magkakayos kayo ng person nyo. Lalo na kung meron kayong mga hindi pagkakaunawaan, misunderstanding ng person mo. So, kung meron kayong mga problema, which is normal naman pagdating sa relationship, no? Magkakaayos kayo, maaaring mag-sorry itong person mo, and maaaring bumawi. Hindi lang sa magsusorry siya sa'yo, pero maaari siyang bumawi dun sa mga times na na-miss nyo yung isa't isa, dun sa mga times na nagkaroon kayo ng problema. So, bawi-bawi ito. Bawi-bawi, ayan. Bawi-bawi yung iyong person sa'yo, guys. Okay? And, yung iba sa inyo, guys, you will start planning. Mag-start na kayo yung iba sa inyo para magsisimula na kayo magplano. I-assess nyo yung buhay nyo.
Kasi ito na yung last quarter, no? So, yung iba sa inyo, parang ina-assess nyo, na-achieve ko ba yung mga goals ko, same pa rin ba yung magiging goal ko next year, ano pa ba yung mga plano, ano pa ba yung mga hindi ko na-execute, ano pa ba yung mga hindi ko nagagawa, saan ba ako nagkulang, ano ba yung mga hindi gumana, ano ba yung mga pumalpak, ano ba yung mga best practices, not so best practices, yung mga ganon. Okay, so yung iba sa inyo guys, parang feeling ko mag-aaral. Comment down below guys if naka-resonate kayo. Baka mag-aaral kayo or magte-take kayo ng additional, I don't know, mga course, online courses, ganyan, or yeah, basta mag-aaral. Yung iba sa inyo mag-aaral, mga kapiksi. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Alright? So, yan yung mga asahan nyo na pwede nyong ma-experience guys, no, ngayon last quarter pala. Grabe, ang bilis, no? Patapos na naman yung 2023. So, tingnan natin yung mga iba pang paparating sa'yo, guys, ngayon, sa inyo, ngayong last quarter. Shuffle ko to, hanapin ko yung energy ng Leo. Habang sinashuffle ko to, mga kapiksi, no? Panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course kapiksi. Sobrang ganda talaga ng course na yan. And kapag natutunan nyo yan guys, as in, magbabago talaga yung buhay nyo. So, Leo kayo guys ay na-represent ng King of Wands sa ating spread, mga kapiksi. Hahatiin natin yung reading sa tatlong spread bilang reading for October, November, and December. Pero anytime sa loob ng last quarter guys, pwede nyo itong ma-experience. So, ito yung energy nyo. Fire sign. For some of you, you may be also dealing with another fire sign. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko vulnerable for attack kayo, no? As in, parang may mga umaatake talaga sa inyo. Ito nga yung nakita natin kanina na hostilities energy, and parang magdudulot yan sa inyo ng some kind of emotional breakdown, ganyan. Parang may magpapaiyak sa inyo, mga kapiksi. So, iwasan nyo yung mga ganong klase ng tao or sitwasyon hanggang kaya nyo, mga kapiksi, no? And kumbaga parang wag nyo na rin masyadong personalin. Pagtrabaho lang, iwas-iwas sa mga taong mga negatron sa paligid, mga marites, ganyan, para hindi kayo masyadong masaktan. Again, yung iba sa inyo parang vulnerable for attack kayo. Pero yung iba sa inyo guys, parang feeling ko hindi rin magpapatalo. So, palaban din. So, wag nyo nang hindi ko alam kung anong dapat kong i-advise sa inyo, kasi meron talagang ibang tao na palaban, no? Pero kung ako kasi yun, hindi ko papatulan, didedmahin ko. Kasi waste of energy, no? Pero kayo, bahala kayo, pero iwas-iwas na lang, I suggest, para hindi na masyadong lumaki yung gulo. Pero nakikita naman natin yung pagiging pasensyoso nyo rin. Kumbaga, mahaba rin yung pasensya nyo, guys. So, mag-focus na lang kayo sa inyong sarili and find things that you will enjoy. For some of you, may mga bagong, parang nag-open yung mga panibagong simula, panibagong chapter sa buhay nyo, guys. Excuse me. Parang meron kayong mga bagong project na gustong simulan, or parang, I'm sensing na this is more on your personal project. Parang may personal goals kayo na gusto nyong ma-achieve, ganyan. So, i-push nyo lang, ituloy nyo lang. Syempre, hindi nyo naman malalaman yung resulta, guys, kung hindi nyo susubukan, di ba? So, kung saan kayo masaya, ituloy nyo lang. Again, guys, no, mga bagong opportunities sa kaperahan. For some of you, maaari kayo makatanggap ng invitation din sa pera or sa trabaho.
Pwedeng may mag-invite sa inyo ng mga kaibigan. Tapos alokin kayo na mag-business or mag-invest, ganyan. So pag-aralan nyo muna guys bago kayo umuo or humindi. Usually yung mga network marketing, ganyan. Yung mga refer. Bili ka ng product, refer ka, tapos lifetime membership, mayroon kang discount, diba? Wala namang masama doon. I don't see anything against it. Pero kung hindi nyo peg, you can say no, no? Yeah. For some of you guys, I'm sensing na you're building, ito yung parang feeling ko na binibuild nyo something for yourself, kagaya nung nakita ko kanina, yung nakita natin kanina. Yung iba sa inyo parang nag-freelancing kayo or nag-i-independent. Para meron kayong project na binubuo para sa sarili nyo or tinetest para sa sarili nyo. Tapos, pwede nyo siyang pagkakitaan, turn into business. So, let's say, for example, baka gumagawa kayo ng mga sago, gulaman, ganyan. Nagtetest kayo ng mga timpla-timpla. Tapos, kapag nakuha nyo na yung mga tamang timpla, ibebenta nyo, test muna. Tapos, pag pumatok, yun, negosyo. Yeah. So, comment down below guys if naka-resonate kayo. Syempre, kanya-kanyang project yan. Depende sa inyo kung ano yung peg nyo. Pero nakikita natin na parang yun yung pagbubuhusan nyo ng panahon. Kaya nakita natin kanina yung energy ng pag-aaral, mga kapiksi. Kasi parang feeling ko ito talaga yung pinag-aaralan nyo. Something na magpapaboost ng inyong kitaan. Okay? So, okay yan. Syempre, money, diba? Sabihin nyo lang guys, no? Money come to me pagdating sa mga kaperahan, diba? Everything is working out in my favor. Lalo na kung nagsisimula pa lang kayo. Planning stage, ganyan, testing phase, para talagang maging maganda yung resulta para sa inyo, mga kapiksi. And ito yung nakita natin sa relationship kanina, guys, na nagkaroon ng mga problema, troubles, no? May mga pagsubok, pero sabi ko nga, yung iba sa inyo magkakabati. Yeah. Magkakabati kayo sa inyong relationship, mga kapiksi. So, pwedeng, and sabi ko, diba, babawi sa inyo yung person nyo. Babawi ito, and ipaparamdam niya sa iyo kung gaano kanya kamahal, kung gaano siya kasincere sa kanyang nararamdaman towards you. And yung inyong kabuhayan showcase, mga kapiksi, o yung inyong pinagkakakitaan, mararamdaman nyo na mas lalo pa siyang magiging stable, mas lalo pang parang umaangat, parang mas, kasi nga yung iba sa inyo parang feeling ko nagkakaroon kayo ng extra income or extra na source of income. So yun yung nagiging, at saka yung iba sa inyo, if may mga utang kayo, comment down below guys if naka-resonate kayo. Kung meron kayong mga utang guys, unti-unti nyo siyang mababayaran or mababawasan yung mga utang nyo. So ibig sabihin, nagkakaroon kayo ng pambayad, di ba? And syempre maganda yon, no? Debt-free, walang utang, walang sakit sa ulo, di ba? So, unti-unti yan, guys. Makakawala din kayo dyan. Makabayad din kayo and makakaluwag-luwag din kayo, mga kapiksi. And for some of you, kung meron kayong mga nilalakad ng mga kontrata, mga bagong agreement, ganyan, mga sales agreement, ganyan, mapupush yan, guys. And again guys, no, yung affirmation na shinare ko sa inyo, everything is always working out in my favor, para palaging pabor sa inyo yung mga resulta, even sa mga kontrata, even sa mga negotiations na pinagdadaanan nyo guys. Alright? Okay. So, comment down below, Leo, if naka-resonate kayo, if na-excite kayo para sa inyong fourth quarter ng 2023. I-mind nyo na yung mga positive energy na yan, i-claim nyo na yan, mga kapiksi. And ito naman yung ating money reading guys for September. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.